Hi mga mama! Welcome back to my channel! Andito ulit tayo sa ating another cooking series vlog. For today's video, tayo ay magluluto ng pork binagoongan with talong. Actually, before pala na kailan Madam Ivan ako, lagi ako nagtutuluto ng pork binagoongan pero walang talong. Pero this time, may talong tayo. Favorite ko na kasi ang talong. Masarap kasi siya. Healthy, and thank you to my mama sa paghiwa and hiwa niya sa kamay sa parang nagigilty ako kasi syempre vlog ko to tapos nagpapatulong ako sa kanya. So ayun na, nasagot na si mama. Ang mga ingredients na kailangan natin is of course, meron tayong liempo here. Pinahiwa ko na pero nakakainis lang kasi ayan, puro taba. Ay actually, liempo na puro taba. Pero nainis lang ako kasi hindi maayos yung pagkakahiwa. So hiniwa pa siya dito sa bahay. Kailangan din natin ng ceiling green of course kasi ayun yung pandagdag anghang. Kailangan din natin ng kamatis, pampasarap at pampalapot. Of course, di mawawala ang sibuyas at bawang na nahihirapan akong gawin kasi masikaso siya. So, next time, pag next vlog natin, meron na tayo dapat grinder para kapag maghihiwa ng mga gento, hindi na tayo mahirapan. Saka mas maganda kasi kapag grinder, puro yung yung pagkakahiwa. Kasi pag gento, parang nalalasang pa siya ng mga pamangkin ko. So, napipilian siya. That unlike kapag naka-grinder, di ba? Yung puro, pino yung pagkakahiwa ng mga ingredients. And ang magpapasarap sa lahat is ang ano to? Bagoong! Ayan, may bagoong tayo. Kaya nagluto din ako ng pork binagoong kasi meron kayong bagoong dito. And ang sarap ng lasa. So sabi ko, ay, magagawa kong pork binagoongan. Maganda rin talaga kapag meron kang bagoong sa pork binagoong kasi hindi siya magiging pork binagoong kapag walang bagoong. First step natin is lulutuin muna natin itong ating liempo. Pag lumabas yung taba neto, doon na natin pipirituhin itong ating talong. Meron kasi ako napanood sa TikTok na ginagawa nila, piniprito muna nila to, tapos after iprito, lulutuin tong liempo. Di ba parang pangit nun? Parang OA sa mantika. Eh, ito naman kasing liempo, mamantika siya kasi marami siyang taba. So, pakulo natin yung liempo. Then, kapag naluto yung liempo, iprito na natin itong talong. By the way, itong ating liempo is 1 kilo. Nagkakalaga to ng 382 pesos. Siyang mahal pala. Actually, magkano ba talaga ang kilo ng liempo? Kasi minsan, pag bibili ako ng mga geto, parang piko, minsan binubudol ako. Hindi ko talaga alam magkano ang presyo ng liempo. Di ba meron yung standard na price? Magkano ba talaga? Kasi minsan natatakot ako bumili ng baboy, ng chicken. Kasi minsan parang piko, pag tinanong mo sila na, magkano po per kilo? Parang minsan, titignan ka muna nila. Tapos pag alam nilang, ay may pera, tatakaasan natin. Kaya minsan, pag bibili ako ng mga baboy, ng mga meat, ganyan, sa Pure Gold kasi meron silang standard price talaga. Tsaka hindi ka nabubudulin. Dahil may na ating kawali, let's put the liempo. Ang mahirap lang kasi dito sa liempo, pag inanuhan mo kasi, naluluto, tumatalsik yung mantika. So, ayun yung ayaw ko talaga pag nagluluto ng mga baboy. Lalo na mamantika, gusto ko po, kumanda ka na sa talsik ng mantika. Siyempre, lalagyan ito ng water. So, you need help from mama. Mama, pengi tubig. Maglalagay tayo ng kalahating tubig. Para at least man lang maluto siya. Tsaka lakas natin yung apo. Ibig ko pala pinahinaan. Natakot lang ako sa mantika kasi. Ito na lang. Feel ko dahil kinakarik na ito pagluluto ko, dapat mag-improve na ako sa mga utensils no? Kasi hindi maganda nagigento ko. Parang hindi siya appetizing. Pero maganda rin naman yung gento para at least realistic, di ba? Tsaka nababagay siya sa eksena ng kusina namin. Color green. Pero gusto ko soon, pag nagkaroon tayo ng budget na, bibili ako ng ng tawag nun yung non-stick pan, gano'n. Para at least, hindi na dumidikit yung mga laman. Kasi ito dumidikit pa siya eh. Ito yung basahan namin, gamit na gamit. Ito yung basahan ng mga Pinoy. Sa mga viewers natin dyan from ibang bansa, US. Ganito po yung basahan. Sa US kasi diba, sa mga ibang bansa, mayayaman sila. Ibang level eh. Halo-haluin lang natin siya hanggang sa mawala yung water. And bago ko makalimutan, kapag nagpapakulo tayo ng mga ganito, natutunan ko sa friend ko, lagyan daw natin siya ng asin para at least lumasa na siya agad. At the same time, hindi tumalsik yung mantika. Yan, onti lang. Dapat mawala mismo yung tubig, tapos magmantika siya. Pero pag nagmantika to, hihinaan ko lang yung apoy para hindi naman tumalsik sa atin yung mantika. Kasi ang sakit ng mantika talaga. Na-trauma na ako last time nagluto ako.
Actually, mabilis lang naman tulutuin. Ang mahirap lang is itong baboy kasi kailangan lutong-luto siya. And kapag magluluto kayo ng pork binagoongan, dapat yung bagoong nyo is masarap. Ako, for me, mas preferred ko yung mga bagoong na gento na. Yung mga ganito. Ayoko yung bagoong na yung ganit pang palengke, yung kailangan mo pa siya hugasan bago mo lutuin. Para ang hirap niya timplahan. Dapat sa malakas na apoy na agad para wala na agad yung tubig. Kasi dumidilim na naman dito sa bahay. Maulan na naman, pero sana wag umulan kasi pag umulan dito, yung patak ng tubig, sobrang lakas. Diyos ko po, kasi ito yero lang itong nasa taas eh. So kapag pumatak yung tubig, sobrang lakas, nakakainit na mag-vlog. So ito na yung pinaka nakakatakot na laban sa pagluluto. Pawala na yung ating tubig. So, Diyos ko po, tatalsik na mga mantika pero dapat agapan na natin siya. Lagyan natin ng mantika, onti lang. Actually, parang ayaw ko na nga siya lutuin masyado kasi nga, natatakot lang ako sa mantika, legit. Pahinaan natin yung apoy para hindi naman mabigla yung baboy at tumalsik sa atin yung mga mantika. Feel ko naman, luto na tong liempo natin kasi napakulo natin sa tubig. Pero mas maganda kasi kapag yung luto niya is yung may crispiness. Ganito lang siya pero dapat pakuluan pa natin kasi parang hindi pa siya lutong-luto, di ba? Maganda yung luto niya is, ayan na po. Itong ayaw ko talaga sa mga baboy, yung mantika, nakakatakot. Okay nang matalsikan, wag lang sa mata, Diyos ko po, ang sakit na ito. Diyos ko po, parang ayaw ko na siyang lutuin. Kasi itong matalsik na yung mantika, etong tulog natin nakakatrauma eh. Kasi baka pagkahalo mo, biglang tumasik sa'yo. Ayan, Diyos ko po. Hindi narinig, di ba? Tok ng mantika. Ganito yung lutong sinasabi ko. Yung, eto as you can see, this one, ayun yung gusto kong luto. Yung crispy na siya. Pero dahil ayoko na siyang lutuin ng bongga, dahil mapapaso lang tayo. I mean, matatalsikan lang tayo ng mantika. So, okay na to. Okay na to, kaya gento lang siya muna kasi lulutuin pa naman natin ito mamaya. As you can see, ang daming mantika, diba? Buti na talaga inuna natin to. So, eto na yung 1 kilo nating liempo. Ang unti lang, kasi pa sa amin to. Next natin gagawin is magluto na tayo ng eggplant or talong. Pan fry lang naman to. Dapat mahinang apoy lang para di naman siya masunog. Hindi pa yung laso. Hindi pa. Matagal-tagal pa. Piniprito mo yan? Oo, parang pag bukas na nagluto eh. Pag matigas. Oo, Matagal-tagal pa? Hindi na. Pwede na. Pwede na yan? Di ba luluto yung Oo, lutuin ko pa siya. pwede na. Okay na yan? So, luto na daw itong ating talong, sabi na ating nanay na nahiwa sa kamay. Ilagay na natin itong sibuyas at bawang natin. Then, nagtitipid tayo sa plato. Hindi ko muna kinuha yung talong. Kasi dito na siya ilalagay. Diba? Napakawais. Ang hirap kasi pag maraming hugasan, naawa ko sa nanay ko. Luto na ang ating mga talong. Pero parang hindi pa siya ganun kalutong-luto talaga. Pero sabi naman ni mama, lulutuin ko pa naman daw kasi ito mamaya. So, okay na yung ganito. I-mekos-mekos lang natin siya. Then, next nating ilagay is yung ating kamatis. By the way, itong kamatis natin is 5 piraso siya. And maganda naman yung pagkakabili ko ng kamatis. Masasabi natin luto na yung kamatis kapag natanggal na yung balat niya. Alam nyo ba before, nung nakailang Madam Ivan ako, yung ira ko na, gusto ko mag-diet, nag-omad ako. Tapos every night, kumakain ako ng ganyan. Bibili ako kay Latito. Maglagay na rin tayo ng paminta, black pepper. Alam nyo, bumili kayo ng ganito, pure basics. Kasi, in all fairness, marami siyang laman. Lagyan din natin ng onting mantika dahil wala na siyang mantika. Kinain na ng talong. Halo-haluin lang natin. Dapat matanggal yung balat niya. Ayan yung gantong level siya. Yung gantong level. Durugin na natin yung kamatis kasi parang uulan na. Ayaw ko pa naman mag-vlog ng umuulan kasi sobrang ingay. Ang hirap kasi mag-vlog kapag may ingay talaga. Ayan. Then, next nating ilalagay. I'm torn between bagoong and itong sa ating liempo. Pero liempo na lang kasi hindi masyado itong naluto kanina. Ayun, tayong mantika. O, nakikita nyo ba yung tulong mantika na yan? Healthy yan.
Pwede ka na pala magluto ng sinaing dahil paluto na to. Nanay ko pala magsasaing. Tapos sabi niya, maganda magluto. Kasi kung mamaya na, kasi guluto pa ako. Ayoko kasi pa nagluluto, may ibang nakasalang. Naiirita ako. Ang hirap kumilos. Next ating ilagay is itong ating bagoong. Itong bagoong namin, sobrang sarap. Diyos ko po. Pwede na nga itong ulamin kasi meron na siyang kasamang laman. Kaya, ay bongga yan. May mga laman-laman na siyang kasama. Ayan o, may mga laman-laman na siya. Pero maliliit lang naman. Pero, Diyos ko po, sulit na yung ganyan. Yung may mga laman-laman. Maglagay lang tayo ng isang kutsara at pangalawang kutsara. By the way, hindi pa ako makain ngayong araw. This is my first meal. And siguro last meal ko na din. Next natin, isalagyan natin siya ng asukal, pampalasa lang. Pero unti lang. Pangat naman kasi na sobrang tamis. Then water. Para mapakaluan lang natin siya ulit. Then isimmer lang natin siya for how many minutes. Pag nawala na yung tubig, okay na yan. Habang pinapakulo natin siya, ilagay na natin itong ating siling green. 3 piraso lang. Naugasan ko na rin to by the way ah. Baka i-bash nyo ako eh. Mekos-mekos lang natin. Ayan, ang sarap na. Dahil hindi yan maanghang, nalagyan natin yan ng chili flakes. Ay, actually, pwede ko naman itong, yung durugin na lang. Dito ko lang siya. Dinamad kasi akong hiwain. Sabi ko, dito ko lang siya hiwain. Ayan. Para umanghang. Dahil na-simmer na natin siya, ilagay na natin itong ating talong. I-plating natin kasi ipang-thumbnail natin yan eh. So, kinakamay ko na lang siya. Pero hindi ko pa siya natitaste na sa. Pero I'm sure naman na masarap to. Kasi, sobrang sarap ko na. Ano pa bang ilalagay? Charot. Di, okay na yan. Sure ako, wala nang taste-test yan. 100% luto na yan. At sobrang sarap niya. Kasi sino pa bang masasarap? Ang tanga ko lang, dapat pala, kanina ko pa pinaluto itong kanin. Mukhang matagal-tagal pa siya. Tingnan natin. Matagal pa to. Anong oras na? Ngayon ko ito i-upload. Joke lang yun. Ito-taste test natin siya. Tikman natin kung luto na yung ating liempo. Taste test the moment of truth. Ganyan yung consistency ng luto natin. Umuusok-usok pa. So, hindi ko ba sarap to? Ang sarap! Walang eme. Sobrang sarap. Ang sarap, gaga. Kakaiba yung lasa niya kasi yung talong, sumama yung lasa niya sa may binagoongan. Oo, kaya pala masarap siya kapag may talong kasi nagko-complement din yung lasa. So, isa pa, ang sarap po. Tingnan niyo naman yung luto ni Mama. Sayang, di pulutin yung kanin. So, antay natin maluto bago natin kainin. Ang sarap! Okay na to. Masarap na siya. So, ayan. Tapos na tayo magluto. And this is how it looks like. I'm sure masarap to. Kasi ako nagluto eh. Ayan. Tikman mo natin itong, hindi ako makain ng eggplant pero dahil may bagoong siya, taste test natin. Ang lambot ng eggplant. Naluto talaga siya ng bongga. Tama lang yung suggestion ni Mama na hindi ko masyado yung niluto kasi nilutuin ko pa naman siya mamaya. Kain tayo. Ang sarap! Pili ko talaga gumagaling na ako sa pagluluto. Ang sarap. Masarap siya kasi yung bagoong is matamis-tamis. Tapos nilagyan ko pa ng asukal. So, diabetes talaga to. Yun lang, nakalimutan ko lagyan ng suka. Pero, hindi naman to tatagal kasi kakain din namin to agad.
Kaya di ko na siya nilagyan ng suka. In all fairness, itong eggplant, ang sarap niya. I guess dito ko natatapusin ang aking vlog. So, wala mo tayong shoutout for today's video. Bawi na lang ako sa next vlog natin. Hindi kasi ako nakapag-screenshot ng mga isa-shoutout natin. So, sa next vlog lang natin yan. Kung nakabot kayo sa video natin na ito at gusto nyo ma-shoutout, comment, #mama, ang galing mo magluto. Thank you so much for watching and see you lang sa ating next vlog. Bye! I love you.